Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa Job chapter 36 verses 1 to 5. Nagpatuloy pa si Elihu, pagtigaan po ako ng kaunti dahil may sasabihin pa ako para ipagtanggol ang Diyos. Marami akong nalalaman at papatunayan ko sa iyo na ang Diyos na lumikha sa akin ay tama. Tinitiyak ko sa iyong hindi ako nagsisinungaling dahil ako nakausap mo'y tunay na marunong. Makapangyarihan ang Diyos pero wala siyang hinahamak. Nalaman niya ang lahat ng bagay. Yun lang po. Purihin Panginoon. God bless. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking isi-share ngayon ay makikita sa Job Kapitulo 36, versikulo 6 hanggang 10. Ito ang sinasabi. Hindi niya pinapayagang mabuhay ang masama at ang mga inaapi at binibigyan niya ng katarungan. Hindi niya pinapabayaan ang mga tuwid. Pinaparangalan niya sila kasama ang mga hari magpakailanman. Pero kung sila pinahihirapan na parang ginagapos ng kanila, ipinapakita sa kanilang Diyos ang ginawa nilang kasalanan na ipinagmamalaki pa nila. Ipinaririnig niya sa kanila ang kanyang babala at inuutusan silang tumalikod sa kasamaan. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po, ang aking babahagi mula sa Aklat ni Job, Kabanata 36, talata 11 hanggang 15. Kung sila ay makinig at sa Diyos ay maglingkod, buhay na sagana at payapa sa kanila'y dudulot. Ngunit kapag sila ay di nakinig at pinairan ng kamangmangan, tiyak na kamatay ang kalang hahantungan. Puot ang nagahari sa dibdib ng masama, parusahan man ng Diyos ay pa rin magmakaawa. Sa kanilang kabataan, sila ay mamamatay, nagwakas sa kahihiyan ang kanilang mga buhay. Ang tao ay pinaghihirap ng Diyos upang bigyang aral at kanyang pinagdurusa upang mabuksan ang kanilang pananaw. Purihin po natin lagi ang ating amang lumikha sa pagkakabasa ng kanyang salita. Amin. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong babasahin ngayon ay mula sa libro ng Job, chapter 36, verses 16 to 19. Inilalayo ka ng Diyos sa panganib at binibigyan ng kalayaan at kasaganaan, at mapupuno ng masasarap na pagkain ng iyong hapagkainan. Ngunit ngayong nararanasan mo ang parusang nararapat sa masasama, hindi ka na makakaiwas sa katarungan. Mag-ingat ka at baka matukso ka sa kayamanan at maakit sa malaking suhol. Makakatulong ka kaya sa iyong paghihirap ang mga kayamanan mo't kakayahan? Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ay mula po sa Job, chapter 36, verse 20 to 23. Huwag mong hahanapin ang gabi, ang panahon ng kapahamakan ng mga bansa. Mag-ingat ka't huwag gumawa ng masama. Pinahihirapan ka upang makaiwas sa kasamaan. Alalahanin mong ang Diyos ay tunay na makapangyarihan. Walang guro na katulad niya. Walang makapagtuturo sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin at walang makapagsasabing nagkamali siya. Amen. God bless po. Hello po, ang aking Bible verse for today is from the book of Job, chapter 36, verses 24 to 28. Lahat ay nagpupuri sa kanya dahil sa kanyang ginagawa. Kaya ikaw man ay magpuri rin at sa kanya ay dumakila. Ang mga gawa niya, lahat ay namasdan, ngunit hindi ito lubos na maunawaan. Di masusukat ng tao ang kanyang kadakilaan, at ang kanyang mga taon ay hindi rin mabibilang. Ang tubig sa lupa'y itinataas ng Diyos upang gawing ulan at sa daigdig ay ibuhos. Ang mga ulap ay ginagawa niyang ulan at masaganang ibinubuhos sa sangkatauhan. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. So muli po, isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat at para po sa pagpapatuloy na ginagawa po natin sa bawat araw ang magbasa ng Biblia at ang mag-devotion. At tayo po ay nasa Job chapter 36 verse 29 to 33. Sabi po dito, walang makakaunawa kung paano nilikha ng Diyos ang mga ulap
at kung paano kumukulog mula sa kanyang mga tolda sa langit. Inilalaganap niya ang kanyang kidlat sa palibot at sinasaklaw niya ang liwanag ang kalaliman ng dagat. Sa pamamagitan ng ito'y pinapatnubayan niya ang mga bansa na nagbibigay siya ng saganang pagkain. Itinatago niya sa kamay niya ang kidlat at ipinapatama niya ito sa nais niyang tamaan. Ang kulog ang nagsasabi tungkol sa kanya at ipinahayag ng mga hayop ang kanyang pagdating. So dito makikita po natin na ang kapangyarihan po talaga ng Diyos ay hindi po kayang unawain ng tao. So dito po makikita natin yung pagkilos ng Panginoon kahit yung kalikasan ay may kontrol po ang Panginoon doon sa kidlat, sa kulog, doon sa ulan. No? Dito po natin makikita na talagang Panginoon ay makapangyarihan. At dito makikita natin na yung daigdig ay talagang nagpapahayag ito ng kalwalhatian ng Panginoon. Sapagkat makikita nga natin, makikita po natin yan sa Psalms chapter 19 verse 1, na ang kalangitan ay nagpapahayag ng kalwalhatian ng Diyos. So dito makikita din po natin na sa kabila ng mga kulog at kidlat ay nakakatakot, ay dito makikita natin na may purpose pa rin ito, kung paano ito nilikha ng Panginoon for a purpose, sapagkat ito ay nagdadala, nagbibigay ito ng pagbasa ng lupa. Kumbaga po isa sa mga nutrients ng lupa ay yung tubig. So dito makikita natin na talagang lahat ng ito ay ang Panginoon ang may control. So dito makikita natin, at isang paalala sa atin na ang nakikita natin ng kumbaga yung mga kidlat, yung mga kulog, ito po ay under po ito sa kapangyarihan ng Panginoon. So dito po natin makikita na talaga ang Diyos ay makapangyarihan at wala po makakapaghatlang sa nais niyang gawin. So purihin po muli ang Panginoon. God bless everyone.